Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratalis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nakakatawa talaga tong mga kakamping at mga dilawan. Ang sinisisi po sa lahat ng nagaganap ngayon sa Pilipinas, ang sinisisi pa rin palpak daw ang Duterte. Siguro, palpak nga siguro. Kung nga wala po kayong nakikitang kapalpakan ng kasalukuyang administrasyon at isisisi niyo po kay Pangulong Duterte ang lahat. Hindi ko na po alam kung ano po ang nangyayari sa Pilipinas, 'no? Pag-uusapan din po natin, ito po ang nakakatawa talaga sa lahat. Ah, Sabi po ng isang, congressman, ugali ba talaga nilang pumirma kahit hindi nagbabasa? Na iniinsulto pa po yung mga senador na pumirma sa kanilang mga palusutin. Ganyan na po ba yung kalakaran ngayon, 'no? Nalusutan niyo na, iniinsulto niyo pa ngayon. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan kaagad natin, no, nakakatawa po itong mga dilawan at kakamping. Sila po yung mga taong, alam mo yun, yung wala na po talaga sa realidad ng mundo. No? Ang dami po na, alam nyo, nung araw, hindi naman nung araw, nung mga few years ago, 2 years o magto 2 years ago, gustong-gusto natin yung unit team. Sabi natin, "Wag tayong mag-away-away, tayong mga unit team kasi baka makabalik yung mga dilawan, eh." 'Di ba laging gano'n, eh, no? Baka makabalik, baka makabalik. Ngayon po itong ugali ng mga dilawan, hindi na po 'to makakabalik kahit kailan, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Kasi hanggang ngayon naniniwala sila si Leni ang nanalo. Tapos ang sinisisi nila lahat ngayon sa nagaganap ngayon sa kasalukuyang panguluhan ni Pangulong Marcos, ang may kasalanan ng lahat si Duterte, 'no? Hindi ko po siguro, naisip nila kung hindi bumabalik pa rin sila dun kay Marroas, eh. Kung si Marroas sana nanalo, hindi talagang mga walang ewan kung ano nangyari diyan sa mga dilawan, 'no? Yun na lang pong, ang kaya po kayo pumalpak, simple lang po. Hanggang ngayon ang leader ninyo si Leni at si Kiko, 'no? Hindi po kayo nakahanap ng bagong leader. Yun lang po yun, ganun lang po yun. Walang ambag si Leni at si Kiko para kayo umunlad, kayong mga dilawan at kakamping. Hangga't hindi niyo nare-realize yan, mananatili po kayong mga lutang. Hindi po kayo kasama, tagapanood lang po kayo. Nagbabakbakan yung mga supporter ng mga Marcos versus supporter ng mga Duterte. Kayong mga dilawan at kakamping, mananatili po kayong tagapanood. Okay, dito na po tayo sa mga tunay na may mga sinasabi, no? Minsan naisip ko rin, bakit bakit ang sinisisi ng lahat, no? Lalo na po ng administrasyon, lalo na po yung mga supporter ni BBM. Bakit po ang sinisisi si Pangulong Duterte pa rin sa lahat-lahat? Mayroon po ngayong traffic, may mga basta lahat po nakapalpakan. Isa pa lang po yung nakikita natin na sakuna, na malalalala, na marami namatay. Ito po lang po landslide tsaka ano. Pero lahat po yan ang sisi kay Duterte, kay Pulong, sa imaginary po nilang mga problema. Imaginary po yung problema nila ng 125 million na confidential fund ni Sara Duterte. Yung 51 billion ni Pulong Duterte na budget naman pala ng DPWH na nagtataka ako ngayon hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon ni isa po sa mga mahuhusay na entregador, no?
Ang dami po nila, nasa poder po sila ng kapangyarihan. Lahat po ng congressman pwede pong malaman kung saan po dinala ni Pulong. Actually, hindi po kay Pulong. DPWH, kung saan dinala ng DPWH yung 51 billion. Wala po. Wala pong nagtangka na alamin kung saan. O alam naman nila, pero ayaw nilang sabihin para yung sa ganun, yung mga Pilipino, o hindi yung mga Pilipino, yung mga supporter nila, dahil engot-engot nga. Kasi yung pangkaraniwang Pilipino, ano nga ang ginawa sa 51 billion? Di ba may mga kapangyarihan kayo? Kayo yung mga congressman, kayo yung mga senador. Bakit hindi nyo imbestigahan si Pulong? Simple lang po, di ba? Tignan po ninyo. Si Kibuloy gusto nila imbestigahan, SMNI gusto nila imbestigahan, si Pangulong Duterte gusto nilang imbestigahan. Pero yung binibintang nilang 51 billion, bakit tayo nyo imbestigahan? Hindi ba kayo nagtataka? Bakit ayaw nilang imbestigahan yung 51 billion? Wala naman po kasing problema sa 51 billion kasi hindi po yung budget ni Pulong. Budget po yan ng DPWH. Okay. So mga gawa-gawa po yan. Bakit hindi po nila imbestigahan yung 125 million ni Sara Duterte na confidential fund? Wala naman silang binibintang nakapalpakan. Sabi, yung COA, nagtataka ko, no? Nagtataka ko, ang dali lang pong kumuha ng isang congressman, ng isang senador, ng isang tao sa gobyerno, ang dali lang pong tignan yung mga COA report. Di ba? Kung talagang gusto nilang siraan, ini-snub nga ni First Lady si Sara Duterte, wag niyo sabihin good sila. Hindi sila good. Wag niyo sabihin walang kakayahan. Ang First Lady, wala siyang kakampi sa Congress, walang kakampi ang First Lady. Sa tingin niyo, yung sama ng loob ng First Lady, kung may ipansisira kay Sara, hindi gagawin. Ang dali lang po niyan. Koa, bigyan mo nga ako kung may palpak dyan. Nakita na po nila yan. Walang kapalpakan. Walang anomalya. Kaya hindi po nila binabanatan. Ang ginagawa nila sa kanilang mga followers, pinalulutang po nila. O may 51 billion si Pulong. Itanong nyo kung saan dinala. Itanong kung saan dinala. Kayo yung gobyerno eh. Imposibleng hindi nyo alam. Di ba? Paulit-ulit lang po sila sa 51 billion. Paulit-ulit lang po sila sa 51 billion. Hindi naman po confidential yung 51 billion. Regular na pondo po yan ng DPWH. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi namin matutuklasan. Ayaw sabihin sa amin kung saan yung 51 billion na punta. Pwede ba naman yun? Gobyerno kayo? Sinong congressman ang tatanggihan ng COA? Pangkaraniwang mamamayan nga, pwedeng kumuha sa COA. Hindi lang ako kukuha kasi magagastosan ako. Alam nila na walang anomalya, kaya hindi nila pinapaalam sa inyo. Ito po, marami nanonood dito na anti-Duterte, pro-Marcos. Wag na po tayo maglokohan, no? Yung 51 billion, budget po yan, regular ng DPWH. Regular po yan, hindi po yan confidential, hindi po yan intelligence fund na hindi matutuklasan ng mga tao. Bakit ayaw tuklasin kung saan? Kasi nga gusto lang na para may issue sa mga Duterte. Nakukuha po ninyo? Para tuloy-tuloy yung issue sa Duterte, hindi nila bubulgar na ito palang 51 billion ay ginastos ng DPWH sa ganitong proyekto. 2022 pa po yan eh. 2024 na ngayon. Nilihim ba yan? Nilihim? Hindi po yan nilihim. Aalamin lang ng gustong makaalam. Wala po bang kakayahan yung gobyerno para malaman kung may kapalpakan yung 51 billion? Meron. Bakit hindi po inaalam? Inalam na po nila at wala silang nakita. Dahil kung may nakita yan, putay, sinambulat na yan. Kayo naman, lahat ng kasiraan ng Duterte, imagination nga lang.
Nilalantad na nila eh. Kayo ba pinanganak lahat kahapon? Oh, kita mo. Kita mo to si Carlos. Dapat daw documented kung nasaan. Kumuha nga kayo ng dokumento. Pwede pong kumuha ng dokumento. Bakit ba ayaw nyo kumuha ng dokumento sa DPWH? Dahil yan po ay budget ng DPWH. Ang simple lang. Hindi po tinatago yan. Simple lang po yan. Sa lahat po ng gusto magtanong po kayo sa proper authority. Ang ginagawa sa inyo, pinaiikot kayo. Sinasabi, tanungin nyo kala Pulong kung saan nila dinala. Paano masasagot ni Pulong yan? Di niya naman budget yan. Budget yan ng DPWH. Itanong nyo po sa DPWH. Itanong nyo po kung sino po yung nagkumpirma dun sa kay congressman ko. O mas maganda, itanong nyo po kay congressman ko. O itanong nyo sa COA. Huwag po kayo mag-expose nang wala kayong ine-expose. Ang kulit pala ng mga to eh. Paulit-ulit eh. Ngayon may pauso po eh. Ngayon po ganito, mag-akusa ka, bahala na inakusahan mo na magpatunay. Basta mag-akusa ka lang. Eh kung akusahan kayo na rapist, kayo pa magpapatunay na hindi kayo rapist. Kaya nga po pabalik-balik lang sila sa 51 billion eh. Dapat kasi lahat po na nag-akusa, sila po magsabi na ninakaw yan. Hindi naman sinabi ninakaw. Ang tinatanong sa kanila, ginagawa tayong mangmang eh. Carlos, makinig ka sa akin. No? Ginagawa kang mangmang. Alam mo ba yun? Ano ba resibo pinagsasabi mo? May nag-expose. Dapat tinanong mo saan napunta. Inaakusahan eh. Yung nag-aakusa, okay na sa kanya. Sige, hanapin nyo kay Pulong. Kayo naman, uto-uto, nagtatanong naman kayo. Kanino naman kayo nagtatanong? Sa social media. Sino social media sasagot? Eh kayo din yung nakapaligid sa social media. Sinasabi ko na nga, yung proper authority, DPWH budget yan. Ayaw nyo pa rin maniwala. Kanino nyo itatanong dapat? Sa DPWH. Sinabi nga ng DPWH, meron kaming pondong ganyan. O di tanong nyo, dapat susunod na tanong, saan nyo ginamit? Wala nagtanong ni isa, pati ikaw. Dito ka nagtatanong sa akin. Ano pa kailam ko sa DPWH? Ano yung sinasabi nyo resibo? Ako maglalantad na resibo ng DPWH? Yun lang po yun. Ginagawa po tayong mangmang ng lahat. Okay, isa pa. Ito po, ginagawa tayong ogag nitong tao na to eh. Yung win-win eklabo na to. Alam ko ang ginagawa niya eh. Kumbaga sa YouTube, for the views. Ito rin sa Twitter, for engagement yata. Hindi ko alam kung nababayaran sila per engagement. Pero alam mo yung nanggagalit siya para makakuha siya ng engagement. Katulad po nito, alam niya yan eh. Ayan, siya lang po nagmamalaki nito. Ito po ang pagmamalaking bago nitong Win-Win Eklabu. Good news, the Bataan Cavite Interlink Bridge under President Marcos Jr.'s administration. This 32.15 kilometers 4-lane bridge is one of the world's longest marine bridges and is protected to cost 3.91 billion or etc. etc. Work will begin in 2024. Okay. Ibig sabihin, sisimulan pa lang. Pero nang aasar na to si Win-Win Eklabu, ayan ang Marcos legacy. Inggit yung mga Duterte dyan. Alam mo yung gagalitin ka, di ba? Gagalitin kayo. Nga ang dami ngayon nagko-comment sa kanya. Ano, hindi pa naman nasisimulan, pinagmamalaki niyan. Alam na alam nyo kagad kung ano yung purpose eh. No? Gagalitin yung mga Duterte, papakita yung plano ni Pangulong Marcos. Plano pa lang po yan eh. Tama naman siya. Yan po yung legacy ni Marcos. Mangako. Mangako ng 20 pesos na bigas. Mangako ng
1 million na pabahay taon-taon, eto mangako ng malalaking proyekto. Pero ano po ang katotohanan? Ang katotohanan po, wala tayong budget, wala tayong big infra budget sa ating 2024 General Appropriations Act. Ano po ibig sabihin? Walang budget para sa malalaking infrastructure. So totally inabandona na ni Pangulong Marcos yung pinangako niya noon na tutuparin niya o yung itutuloy niya yung build. Hindi nga build ang tawag niya eh. Build better more. Di ba? Walang budget. Ngayon, nasa na punta yung mga budget? Putya na riyan sa insertion. Alam nyo kasi, akala nyo, insertion pala dinagdagan nila. Hindi po pwedeng dagdagan yung pondo. Kung ano po yung pondong hiningi ni Pangulong Marcos, hanggang dun lang sila. So, ibig sabihin, kung may inimbento silang katulad nitong AKAP at iba pang mga ayuda, hindi pa natutuklasan eh. Kung meron pong inimbento katulad niyang AKAP at mga iba pang ayuda, yan po ay tatanggalin sa mga dating hinihingi ni Pangulong Marcos. So may mga nabawasan po. Sana po, eto lang naman hiling namin, no? Sana kayong mga senador, ang problema kasi natin, kung ako lang may budget ako ng isang researcher lang na budget, kaya ko sagutin lahat yan eh. Simple lang po yan. Ano yung mga tinanggalan ng budget? Ang sarap sanang i-report no, no? Ito yung tinanggalan ng budget para mailagay dyan sa 27.6 billion. Ang nakakatawa pa nito mga kapatid, ito talaga kumbaga wala na pong hiya-hiyaan eh, no? Sinasabi po ng mga senador, na sila ay napalusutan. Ang tawag nila insertion, wala yan sa mga pinag-usapan. Yang AKAP, no? Kung ano man yan, hindi po yan hiniling ng DSWD. Ngayon lang po ako nakakita na yung ahensya hindi humiling pero binigyan. Ano sabi ni Senator Marcos? 2 billion lang. Siya pala may hawak ng DSWD. Paano hindi po malalaman ni Senator Amy Marcos, no? Na nagkaroon ng insertion. Hawak niya pala yun. Siya pala yung tumatalakay ng COMELEC. Ang budget na pinag-usapan nila, 2 billion. Nung naipasa na, naging 15 billion. So, napasukan sila ng 12 billion mahigit na budget para sa COMELEC. Bakit ka magkakaroon ng budget sa COMELEC ngayong taon? Ngayong taon po yan, ha? Ang laki naman ng budget para sa COMELEC ngayong taon. Bakit mo pinasukan niya ng budget? Wala namang eleksyon na malaki. Ayun na nga, kasama yun sa plano na magkakaroon ng PI election, yung People's Initiative. Magkakaroon po ng chacha election ngayon. Kaya po may 12 billion na budget, additional budget yung COMELEC. Sana inuunawa niyo yung sinasabi ni Senator Marcos eh. Wag lang po kayong Duterte kami, galit kami sa mga Marcos. O kaya wag lang po kayong Marcos kami, galit kami kay Amy. Dahil kumampi siya kay... Wala naman po nagpapabula sa sinasabi niya. Wala naman nagsabi sinungaling ka, Senator Amy. Wala po eh. Wala pong lumalantad para pasinungalingan yung sinasabi ni Senator Amy Marcos. Ang sinasabi niya, 2 billion lang yung budget ng COMELEC. Naging 15 billion. Saan galing yung 12 billion mahigit? Pinasok ng mga congressman sa BICAM. Pinasok, insertion. Malalapong bintang yun.
Nakapirma na sila, nagpadala sila ng mga e-signature nila. Dahil tapos na yung usapan, kasama si Amy Marcos sa nag-usap. Wala sa pinag-usapan yan. Pinalusutan. Okay, isa pa. Yan nga yung AKAP. Hindi nila alam. Nagkaroon ng 26.7 billion. Sabi nga ni Senator Amy, hindi po maliit na bagay ito. Ang dami nating problema. 26.7 billion. Thank you very much po kay Maria Paz Okoshi na nagbigay sa atin ng 500 yen. Maraming salamat, Ma'am Maria Paz Okoshi. Hindi po maliit na pera yan. Yung 26.7 billion. Sabi ni Senator Amy. Ito ang malupit, no? 'Di ba galit na galit yung mga senador? Bakit sila pinalusutan? Ito po sagot, basahin ko lang. Iba na po ngayon ng iba na po ngayon may ibang kultura po ngayon silang gustong pausuhin eh. Sabi po netong mga congressman. Sino ba nagsabi nito? Si Suarez, si Congressman Suarez. Ugali ba talaga nilang pumirma kahit hindi nababasa? Kinantsawan pa. Alam niyo yun? Nalusutan kayo, umaangal kayo. Puta, wala naman yan sa pinag-usapan natin. Bakit nyo pinalusutan? Bakit kayo nag-insert ng hindi natin na pag-usapan? Hindi po nila dininay na nag-insert sila. Ibig sabihin, pinagbalakan to ng mga congressman na insert, hindi ipalam sa mga senador. Kasi hindi naman nila sinabi na, Senator Amy, nag-usap tayo dyan. Umuo ka pa nga eh. Wala pong ganun eh. Ang pinangangatwiran nila ngayon, pumirma kayo eh. Anong uri po ng lipunan meron tayo na yung nagpapalusot, nung nakalusot sila, ang sinisisi pa ngayon, kulang na lang sabihin, tatanga-tanga kasi kayo, pirma kayo ng pirma, hindi nyo binabasa. Ibig sabihin, nag-usap kayo sa BICAM. Wala dun sa pinag-usapan nyo yan. Biglang, siyempre, sige tiwala naman kami sa inyo, ito na pirma namin, ilagay nyo na lang. Ngingisi-ngisi siguro, hindi binasa. Hindi nila nakita na nag-insert tayo. Alam niyo po na nakuha ko na yan kay Pangulong Duterte. Nung time ni Pangulong Duterte, pinag-aaralan niya, nakatutok siya rin sa budget eh. May mga binibito po siya. Alam niyo po kung ano yung mga binibito niya? Yung mga insertion. Yung mga insertion po ng mga mambabatas. Wala sa mga original. Ibig sabihin, ikaw yung humiling eh. Ikaw yung humiling ng budget. Alam mo kung saan mo gagamitin. Kasi ikaw yung mag-i-implement eh. Tinanggalan yung mga budget mo. Yung hinihingi mong budget, tinanggalan. Tapos nagpasok sila ng gusto nilang budget. Kita nyo, pinapaliwanag niya ni Erwin Tulfo na siya yung nag-coin nung AKAP. Ibig sabihin, sa kanilang utak yun. Sa mga congressman yun. Hindi alam ng mga senador. Tama yun. Tama po, nakatangahan talaga yun na pumipirma ka ng hindi mo nababasa. Pero pwede yun po yung sinasabi ni Senator Amy. Pinadala namin yung pirma namin, hindi natin pinag-usapan yung mga siningit nyo. Kumbaga, nangangantsaw pa yung mga nagpalusot. Pwede naman nilang sabihin, Senator Amy, anong hindi natin pinag-usapan? Pinag-usapan natin yan. Proud na proud pa sila eh. Alam mo kung saan sila proud? Proud sila na nagpalusot sila. Meron pa silang press con eh. Saan kayo nakakita na nag-press con pa kayo na naisahan namin yung Senado eh? Nagpalusot kami. Hindi naman ganun yung pagkakasabi nila. Ano yung pagkakasabi? Pero ito po ang gusto nung sabihin eh. Kung ako po ang congressman at balatuba ako, ganito ko sasabihin sa mga senador yan. Tatanga-tanga kayo.
Pumirma kayo ng hindi nyo binabasa, nalusutan tuloy namin kayo. Pero hindi po ganun. Maganda po pagkakasabi. Parang lumalabas talaga. Tatanga-tanga talaga yung mga senador. Ugali ba talaga nilang pumirma kahit hindi nababasa? Kayo pa binalikan ngayon. Parang yung victim blaming. Kaya po yung marami nagsabi na sinisisi tayo, di ba? Maraming bumoto kay BBM kasi kayo nagpabudol kayo. Bakit kami pasisisihin? Biktima kami. Nabudol na nga kami pa yung may kasalanan. Hindi ba pwedeng yung mga nambudol lang may kasalanan? Ganon din po yun eh. Kayo na nambudol, kayo pa ng asar. Kaya namin kayo napapalusutan kasi tatanga-tanga kayo. Parang ganon yung gusto sabihin eh. Hindi lang ganon ang pagkakasabi. Pero ganon ang meaning nun. Wag po nating gawing normal yun. Na yung nagpapalusot, nahuli mo yung nagpapalusot, sisisihin pa yung huli na nga kayo eh. May usapan kayo, wala sa usapan niya, nung nagkapirmahan na ipasok nyo. Ngayon, yung mga umangal dahil hindi nyo naman pinag-usapan, pinapirma nyo sila pa ngayon na may kasalanan. Baliktad eh. Ang dami pong baliktad ngayon. No? Inaakusahan nyo yung pulong. May 51 billion ka. Nasaan mo dinala? Ha? kayo nag-aakusa, kayo magsabi kung saan ko dinala. Una, wala naman akong pondong ganyan. Pondo ng, saan nyo nalaman na may 51 billion sa DPWH? Di pondo ng DPWH yun. Wala kang katotoran, mahabilyo. Pinag-uusapan namin mga totoo. Totoong nagaganap. Ikaw ang tinatanong mo, dilawan ang magpapakulong kay Digong. Saan mapapakulong? Sa invento nyong ICC, hindi tayo pinapansin ng ICC. Kayo lang ang gustong-gusto ng ICC. Walang pakialam. Seryoso kami dito. Kayong mga dilawan, no? Habilyo, halatang-halata kay. No? Seryoso kami nag-uusap ng mga totoong pangyayari. Mag-imbento ka na naman. Sabihin mo na rin yung idol mo, si Las Cañas, si Trillanes. Ba't hindi mo palubusin? Ito po. Ito po ang katotohanan. Ngayon, ang masakit pa po nito, may nababasa ka pa na ganitong comment. Sabi, mabuti nga yan sa ayuda mapupunta. Kasalanan na naman din to ni Pangulong Duterte. Bakit po? Yung mga pangkaraniwang Pilipino, narinig po nila na ayuda yan, 500 billion. Kasama sa ayuda yung AKAP. Ang iniisip kagad nila, ayuda yan. Katulad nung kay Duterte. Sabi, makasalanan ka, Pangulong Duterte. Bakit? Si Pangulong Duterte, nung sinabi niya na magwa-war on drugs ako, mga PI kayo, pag hindi kayo tumigil, papatayin ko kayo. Ano nangyari? Namatay. Marami namatay. Naniwala yung mga tao. Diba? Ang war on drugs ay tagumpay dahil naniwala. Okay. Thank you very much kay Lawmaker na nagbigay sa atin ng Australian $10. O kayo sa Facebook, pwede kayo magpa-star. Huwag lang kayo mambuisit na paano mag-adobo. Seryoso. Seryoso tayo paano magluto ng adobo, tinatanong nyo. Magpasalamat tayo sa mga nagpapakape. Bernadette Lomker, thank you very much sa $10 Australian. Ang daming mga wangbo dito sa Facebook eh. Seryoso kami. Okay, balik tayo. Ano yung pinag-uusapan natin? Ano yung huli? Bago ako rito sa pag-adobo, paano daw mag-adobo?
Ano yung huli natin pinag-usapan? Paki-comment lang nga po. Hindi po yung bago yung ano. Ah, nakalimutan ko po talaga ano po yung huli natin. Maganda yung pinupunto ko ron eh. Akap? Hindi eh. Yun, kasalanan ni Tatay Digong. Okay. Bakit po kasalanan? Kasi may isang salita si Tatay Digong. Di ba? May isang salita siya. Sinabi ni Tatay Digong, mag-lockdown tayo, hulihin yung mga lalabas sa lockdown. Paano po yung mga paano maghanap buhay? Magbigay tayo na ayuda. Nauso po yung ayuda. For the first time po, direkta sa tao binibigay 8,000. Magkano ba 8,000? Nakalimutan ko na po. 18,000 ba o 8,000? Hindi kasi ako nakatanggap ng ayuda, may trabaho raw kami. Taga-gobyerno daw, wala daw ayuda. Totoo po yung ayuda. 'Di ba? 8K at 6K. Oh. Totoo po kay Pangulong Duterte. Kaya po yung mga tao na mahilig sa ayuda, buti nga ayuda eh. Alam niyo po, ayuda lang tawag nila. Sigurado ba kayo makakatanggap kayo? Ito po real talk ha. Yung budget natin na nakatanggap kayo ng dalawang ayuda tinanggap nyo. Mas malaki po yung budget ngayon ng ayuda. Kaya natural dapat maghanap kayo. Pag hindi po kayo nakatanggap ng ayuda ngayon, putya, lahat na nakatanggap ng ayuda noon ng 2 beses at hindi kayo nakatanggap, mas malaki po ngayon, dapat doble po. Dapat ang matatanggap nyo, kung 16,000 na tanggap nyo noon, dapat 32,000 matanggap nyo ngayon. Kasi ayuda daw, yun yung sinasabi. Alam nyo sa ayuda, yung ayuda ni Duterte. Ano yung ayuda ni Duterte? Direkta, binigay sa tao, pera. Hindi mukha. Kaya sila tuwan-tuwa, di ba? Di ayuda na lang talaga. Putya, hindi nga alam kung saan eh. Ang tanong nga ni Senator Amy, hindi naman natin alam kung saan mapupunta yung tinatawag nilang ayuda. Yun po ang nakakatakot doon. Wala po nakakaalam. DPWH, hindi nila alam kung paano ipamimigay. Pinagmamalaki po yan ng House of Representatives na yan ay proyekto ni Speaker Martin. Oo, ako na ewan ko ba kung bakit ka nagtakantaka ko sa iyo, Habilio eh. Lagi ka narito. Paano ba tinatanggal to? Yan. Wala nang kinoment na mabuti sa akin eh. Masamang tao pala ako, bakit ka nood na nood? Huwag na kayong manood. Wala naman siyang kino-comment na matino. Okay lang na nakikipagtalo eh. Gusto ko yung nakikipagtalo eh. Pero kung wala kang i-comment, kundi demonyo ako. Mamaya hanapan kita na sungay at buntot eh. Siya pa naman ang pinakamarami nagko-comment. Wala namang katotoran ng Okay lang po akong kontrahin. Basta yung pagkontra po sa akin, matino. Hindi po matino pala. Basta may kinokontra kayo, hindi nyo lang sasabihan ako na kung ano-ano lang. Okay. Ang malupit pa po nito, ang katotohanan. Okay lang po tayo na dumami po yung utang natin nung panahon ng pandemya. Kailangan naka-lockdown tayo, walang hanap buhay, kinakailangan magbigay ng ayuda. Ngayon mga naghanap buhay po tayo, maganda po, pinagmamalaki ng kasalukuyang gobyerno. Ang taas-taas ng ekonomiya natin, ang taas-taas. O sige, nasa dyaryo yan, pinagmamalaki nila. Si Duterte, hindi na pataas ng ganito. Maniwala na kami. Bakit tayo mamimigay pa ng mga ayuda kung mataas na ang ekonomiya natin? Bakit tayo, ang malupit nun, pangungutang natin yung ayuda na yan. Unfair po sa amin hindi nabibigyan ng ayuda. Kasi kami po bayad ng bayad sa utang na ipang-ayuda. Magkano po utangin natin ngayon? 2.46 trillion.
2.46 trillion ang uutangin po natin ngayon dahil mamimigay tayo ng 500 billion na ayuda. Kung may pandemya, nangutang ka justified, kinakailangan mong buhayin ng tao, magbibigay ka ng ayuda, bibili ka anong tawag doon, ineksyon, bibili ka ng mga PPEs. Ngayon, mas malaki pa inuutang natin nung walang pandemya kaysa nung may pandemya. Kasi mas malaki yung ayuda natin ngayong walang pandemya, buhay na buhay tayo. Nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa po. Nakakatuwa po yan sa tatanggap ng ayuda. Kaming mga nagbabayad lang ng utang at walang ayuda.